Malapit na po ang deadline ng filing ng quarterly income tax. Ang mga taxpayers natin na nag-avail ng 8% income tax rate in lieu of 3% quarterly percentage tax and graduated rates based on net taxable income, bibigyan ko po kayo ng guide ngayon. Dahil marami na po ang nagme-message sa akin na nagpapatulong para mag-file ng 8% income tax rate. Sa mga taxpayer po na sa inyong COR ay may tax type na quarterly income tax return, individual income tax, quarterly income tax return, income tax. Tax Form 1701Q. Ang deadline po natin ay sa May 15, 2024. Ang mga sakop na buwan ng first quarter 2024 ay January, February, and March. Okay? Ang aking sample na taxpayer ay isang online shop. Meron siyang online shop. Ito yung main shop niya. Then meron din siyang branch na establish lang noong February 2024. Kaya dalawa na ang kanyang shops. Ang malalaman nyo ito sa branch code. Yung branch code po ng main ay, for example 00 po ang dulo, yung 5 na last digit ng main. Kapag naman branch, ito yung first branch. Oh, sorry. Sa branch naman ay 1. Yan po yung branch. Kapag meron po tayong branch or branches, iisang tax return lang po ang ating ipa-file. Consolidated na. I-add lang ang sales ng main branch, ang main office, at saka branch. So, sa ating sample, ang total sales ng main shop ay 12,045 pesos. Ang kanyang branch ay may sales na 116,710. So, i-add lang yung dalawa, main at saka branch. Ang total sales ay 128,755. Based sa ating train law na effective January 1, 2018, ang isang self-employed individual ay allowed sa exemption na 250,000. So, exempted po ang ating taxpayer sa pagbayad ng income tax kapag sa 8% income tax rate ang gagamitin.
Bigyan ko po kayo ng sample paano mag-file. Dahil naka-live po tayo, nag-fill up na ako ng mga background ng taxpayer. So, dito na tayo sa page 2. Page 2 na tayo. Schedule 2 for 8% income tax rate. Lagay natin yung ating sales. Enter lang ang sales na 128,755. Automatic na siyang mag-compute. Sa line number 47 or item number 47, yan po yung ating sales. Gross sales for the first quarter 2024. Total na 128,755. Then, add non-operating income kung meron. Then, total income for the quarter, automatic na siyang nag-add. Then, dito, add taxable income or loss, previous quarter. Yung previous quarter natin ay fourth quarter ng 2023. So, 0 lang dahil tapos na po ang year 2023. Wala tayong sales previous quarter dahil ang first quarter ay ang initial quarter for the year 2024. Dito tayo sa item number 52, less allowable reduction from gross sales and other non-operating income for purely self-employed individuals or professionals. Kapag naman mixed income earner, hindi na allowed sa reduction from gross sales kapag nasa 8%. So, ito, purely business lang yung ating taxpayer. Kaya, lalagay ko dito yung total gross sales niya, same amount lang, para mag-zero po yung ating taxable income. Taxable income or loss to date is 128,750. Sorry. Ang hirap talaga pag live, hindi ma-edit. So, ang ating taxable income for the first quarter 2024 ay 0. Dahil ang ating gross sales ay below 250,000 pesos. Sa line number 54, zero tax due. Yun din yung explanation. Zero tax due, exempted from income tax ang ating taxpayer. So, sa mga naka-online, ito na. Ito pong ating form, ang EBIR form 7.9.4.2 ay makukuha sa BIR website kasi merong nag-comment, meron daw bang link sa pag-fill up ng form. Sa pag-fill up ng form, kailangan po munang mag-download nitong EBIR form 7.9.4.2. Meron na po akong tutorial video kung paano mag-download at mag-install nito. Then, sa other videos ko, meron na po akong guide kung paano mag-fill up ng mga taxpayer details. Tax identification number, kapag sole proprietor, ang registered name ay last name, first name, middle name. I-encode ang tax identification number, RDO code, line of business, registered name of taxpayer, registered address, zip code, telephone number, email address. Kapag 1701Q, income tax, quarterly income tax, kailangan po ang birth date and citizenship ng taxpayer.
So, thank you so much sa ating mga live viewers. PM na lang po kung meron pang other questions. Meron naman akong guide nito from last year. Palitan lang ng year 2024. So, ito ay actual sales ng aking taxpayer. Kaya is-save ko na siya. Click OK. Then, click Validate. Validation successful. Click OK. So, sana maganda yung ating connection, no? Para makapag-submit ka agad. Submit final copy. Click OK. Click OK. Thank you so much, Sis Goldilocks Tanaman, Sis Melissa Chua, and others na watching. Oh, your return was not submitted online due to any of the following reasons that may interrupt the submission process. No internet connection, slow internet connection, overly restrictive firewall. Click OK. Mag-submit lang tayo ulit. Ito yung problema ko kapag mahina ang internet. Pwedeng patay muna ng inyong connections. Okay, submit successful. A notification will be sent to your email. Please ensure that the said email address is correct. Then check your inbox, including your spam folder in the next few minutes for the email. Click OK. Okay, na-submit ko na. Make sure na mag-print kayo ng inyong form na na-file. Kasi baka may pagkakataon na nagiging undefined yung form. So far, ito okay naman. Okay, guys. Maraming salamat po sa mga sumama sa aking live ngayong gabi. Thank you so much for watching. Bye!